Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. Ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Alam po natin na mainit ang sitwasyon ngayon sa Davao del Norte na kung saan ay nasuspindi nga ho ng 6 araw ang gobernador ng Davao del Norte ho mga ka-action. At ito nga ba talaga ang nagiging dahilan kung bakit siya ay nasuspended ng 6 na araw, at ang kanyang nga ho mga taga-suporta na mga taga Davao del Norte ay nagkakaroon nga ho ng mga barikada dahil hindi siya gusto pababain sa pwesto bilang isang gobernador, no? So ito po, nag-create ho kasi siya ng ng maisog rally na kung saan tinatawag nilang prayer rally, na kung saan nireject nga ho itong rally na ito sa Bulacan. So ayon sa kanya, siguro ang nagiging dahilan, isa sa mga naging dahilan, ang pagpa-suspended sa kanya ng 6 days ay ito nga po ang maisog rally. Okay? Ito po, panoorin po natin ang kanyang statement mga ka-action. Ang pagpayag umano ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib na magsagawa ng maisog rally sa probinsya ang nakikitang mitya, kaya tuluyan na itong pinatalsik sa pwesto. Pero gate ng opisyal, sana man lang daw ay idinaan sa due process ang pagtanggal sa kanya sa posisyon. Narito ang balita ni Angel Pastor. Grabe naman ang report ng SMNI. Tuluyan na daw pinatalsik sa serbisyo. Ang pagkakaalam ko lang dyan, 6 days lang ang suspension niyan, hindi patuluyan. Iwan ko lang ha kung may update na po. Ang pagkakaalam ko lang dyan, suspendido lang ng 6 na araw. Di ba? Pero para sa kanya, tuluyan na daw na pinatalsik. Di ba? Kung totoo man na pinatalsik, eh, siguro, totoo. Pero ang alam ko dyan, 6 na araw lang ang suspension ng gobernador na ito. No? Pero kung totoo yung sinasabi ko na 6 na araw lang, mali po ang report niya na tuluyan na pinatalsik. So, ibig sabihin kasi ng tuluyan, hindi na pwedeng bumalik sa pwesto. Di ba? Ang suspension kasi na 6 days, ay hanggang 6 days lang yun. Pwede na siyang bumalik sa pwesto bilang isang gobernador. O, ituloy ho natin. Hindi raw dumaan sa due process ang ginawang pagpapatalsik kay Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Ito mismo ang ikinasasama ng loob ng gobernador kasunod ng pagsabing dapat ay inimbestigahan muna siya sa mga kasong ipinupukol sa kanya bago man lang siya tinanggal sa pwesto. Naniniwala siya na malaking bagay ang pagpayag niyang isagawa ang maisog rally sa Davao del Norte para pag-initan siya ng Administrasyong Marcos. Ito po, kasama yan kasi malaking involvement talaga dahil ito nga sa coming na hakbang maisog rally na ganapin ngayong April 14 dito sa Sports Complex ng Davao del Norte Capitol Ground ay dahil dito ito biglang lumalaki ang umusbong ang init laban sa akin, kaya ito talaga isa dito ang naging dahilan. Ang pagpayag ko na dito gaganapin po ang maisog rally. Kasi ayan ha, narinig po natin. Isa daw yan sa mga dahilan ng pagpapasuspension sa kanya ng 6 days maisog rally. So alam naman ho natin na ilang beses na po ito nag-rally, ang maisog rally na kung saan prayer rally. Pero para sa atin hindi naman prayer ang mga ginagawa nila, kung hindi kung ano-ano ang binabato nila sa kasalukuyang administrasyon. Ang iba dyan nagmumura pa, di ba? Hindi maganda po yan kasi ang pagkakaalam ko ng prayer rally, yung magpipray kayo kung paano matulungan ang gobyernong ito, mga plano ng mga magaganda. Pero baliktad yata yung sinasabi nyong prayer rally. Hindi na po yan prayer rally. May prayer rally ba yung na kung magsalita si Duterte dyan, halos puro mura na lang?
Di ba? Hindi yung prayer rally. Di ba? Kaya dapat lang ho na hindi pinayagan dyan sa Bulacan, ni-reject ho sila. At siguro, sabi ni Gobernador isa daw yan sa mga dahilan na nakikita niya kung bakit siya sinuspende ng 6 na araw. Wala. Kasi by constitution naman, alam na po natin na walang pwedeng makapigil sa taong bayan kung magkaroon sila, kung may gusto silang iparating sa gobyerno natin. At yan po ay freedom of the press at lalo na sa atin na lingkod bayan. Sa katunayan, ang bagong talaga ng Administrasyong Marcos na si Vice Governor Oyo Uy bilang kapalit ni Hubahib ay agad na pinag-utos ang pagpapatigil sa mga rally na isasagawa sa Davao del Norte. Hindi siguro nila naisip yan na mas lalong magalit ang taong bayan. At ngayon lang po, Banat, ngayong gabi lang po, nag-report sa akin yung dito sa PNP, Davao del Norte, may nakarating sa akin na may itong acting governor na in-install nila kanina, Vice Governor Oyoy, ito, kalyado talaga nila ito, ay nag-order na sa PNP na i-disperse na ang lahat na rally dito sa Davao del Norte. Hindi payagan dahil wala daw mga permit. So may maggawa ng rally, hanapan ng permit. Pag wala, ay kailangan i-disperse daw. So hindi na matutuloy. Bukod pa rito, isa rin sa tinitingnan niyang dahilan ay ang paglalantad niya sa ayuda scam. Sabi pa ni Hubahib, sabit rin sa scam ang ipinalit na administrasyon sa kanya. Hindi naman po ako nagsisisi dahil nag-stand po tayo kung saan po ang tama bilang elected official, bilang leader ng probinsya, bilang gobernador, ay tumayo po tayo para sa mga biktima at sa mga naging biktima ng ayuda scam dito sa probinsya. At ito pang in-install nila ay involved ito, kasama ito sa naimbestigahan. Kasama yung kanyang mga tauhan, yung talagang right hand niya, yun ang kumukuha sa mga pera. Alam nyo, kinakausap nila ko nung na-expose ko na itong problema na to, pero hindi ko sila hinarap. Nag-invite sila sa akin na kausapin ako, at ang nag-invite pa sa akin ay staff ni Sap Anton Lagdamio. Pumunta siya ng Tagum para kausapin ako, at after na-expose ko itong ayuda scam, pero hindi ko hinarap. Kaya sa tingin ko, itong dahilan bakit na sobrang galit sa akin ito si Sap. Gusto ring paimbestigahan ni Hubahib yung mga nasa likod ng pamumudmud ng pera dahil marami sa kanyang mga kababayan ang naloko. Sa katunayan nga raw ay may namatay pa matapos na hindi matanggap ang eksaktong ayuda mula sa gobyerno. Kaya nga, dapat ito, tanungin natin sinong utak dito, kasi lahat ng dinidistribute dito na pera ay galing sa Tingog Party List. Ang laki pa ng mukha nila. Yung mukha nila, Tingog Party List, nakalagay doon sa tarpaulin. Parang isang wall ng building. Oy. Yung kanilang tarpaulin, bawat pamimigay, nakalagay doon, Yeda Romaldes. Nako! Tapos, Congressman Yeda, Speaker Martin Romaldes. Nako! Malaki nga. Lagi na nang involved At yung nandun mga yan. din ang mukha ni Presidente at yung mga local officials dito na tandem nila. Yung mga kanilang mga political elected dito sa Davao del Norte. Sa kabila naman ang kinakaharap ngayon ng gobernador na nawagan pa rin ito sa taong bayan na maging mapagmatyag at huwag hayaang mapunta lamang sa wala ang narating ng bansa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang gobernador ng Davao del Norte, ang masabi ko po na dapat ay tayo ay maging vigilant. Ito po, at kailangan nakabantay tayo sa mga nangyayari ng ating bansa ngayon. At huwag po nating payagan na ang ating bansa ay bumagsak
at mapunta lang sa wala ang pinaghihirapan ng ating dating Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malaki na po malayo na po ang narating ng Pilipinas. Kaya wag po natin sayangin kung ano po ang narating ng ating former president. At dapat po magtutulungan po tayo lahat na ikasa at tutulong po tayo na hindi babagsak ang ekonomiya ng ating bansa at mamanatiling peaceful po ang bansang Pilipinas at safety po ang ating mga bata, safety po ang buong taong bayan ng bansang Pilipinas. Para sa Diyos at Pilipinas. Ayan. Alam mo, Gobernador, dyan sa naging kaso mo, sinasabi mo na ang bilang acting governor habang nakasuspende ka ay kaalyado ng kasalukuyang administrasyon. Yun naman talaga tayo ng mga politiko kayo ng mga politiko di ba? Kapag yun na yung isa sa mga dahilan na pinag-iinitan kayo, pero kung ano man ang mga naging dahilan dyan, alam ko may mga mas may malalim pa na dahilan kung bakit siguro ikaw na suspend, hindi lang sa ayuda scam na pag bubukas mo o pag siwalat mo, at hindi lang yan sa maisog na pagrarally, hindi lang yan ang alam ko, di ba? May mga malalim pa yan na dahilan siguro kung bakit ka nasuspende. Okay, so wala ho tayong magagawa dyan. Pero doon naman sa sinasabi mo kay Duterte na wag nating sayangin kung ano na ang narating ng Pilipinas, tama po kayo. Malaki po ang narating ng Pilipinas. Oo, di ba? Una-una ngayon, nagkakagulo sa West Philippine Sea dahil sa kagagawan ni Digong. Di ba? Dahil sa kanyang mga kasunduan, kaya sinisingil na ngayon ang dating administrasyon at ang nasasagasaan ang kasalukuyang administrasyon. Tama po kayo, malayo ang narating ni Digong kasi nga ang kaso niya nasa ICC na. Pati po yung mga anak niya sangkot na din po na idamay na sa ICC. Tama po kayo, huwag niyong sayangin sa inyo na mga taga-suporta. Diba? Huwag niyo na pong lahatin, Gobernador, no? Kaya kung ano man ang naano dyan, sana, sa tingin ko naman sa'yo, mabait ka naman hindi sa pananalita pa lang masay ko yung isang tao kung mabait ko talaga. Pero kung kung nasuspended ka dahil lang sa mga ganyan na sinasabi mo, siguro, mga dahilan yan. Pero pagkakalam ko siguro, mas may malalim pa na dahilan. Kaya, kung ano man yun, natin. Antabayanan mo natin kung anong mangyayari dito kay Gobernador, no? Kung siya ba ay makabalik sa pwesto o hindi na. Kasi pagkakalam ko, suspendido lang ho ito na 6 days, no? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? I-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.